serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Headlines ngayon, sports news, magazine, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 5 minutes after 10 a.m. Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Spikers Net. Spikers Net. Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Umanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net. Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang programang Spikers Net. Ako po si Dennis Hilanga at live po tayong napakikinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo. At syempre napapanood at napakikinggan din po tayo sa ating Facebook live streaming sa pamamagitan po ng ating Facebook page sa Radyo Pilipinas 2 Sports. It's a Wednesday again, another volleyball updates ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. November 15, 2023 at naway masaya po kayong lahat kagaya ng saya na nararamdaman po ng mga kasama natin sa Master Control. Lalong-lalo na si Jmart na talagang kaninang umaga pa ay nakangiti na. Anyway, wala po ang ating partner na si Timothy Tapales. Kaya solo flight po muna ang inyong lingkod. Dahil meron pong importanteng gagawin si Tim sa kanyang buhay ngayong araw na ito. But tuloy-tuloy po ang ating volleyball discussion this morning mga kaibigan. Dahil dito po sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference, the season-ending conference ng taong ito, nangangalahati na ho tayo, no? We have 6 games now with the teams, no, na naglalaro po dito sa PVL, kung saan nga tatlong laban ho ang naganap kahapon. Highlighted by the unbeaten run pa rin netong Creamline Cool Smashers at 6 wins in a row. At syempre dito naman po tayo sa Shakey's Super League, ang preseason championship ng mga college teams natin sa UAP, UAAP at NCAA, dahil meron na pong tinanghal na kampyon at for the second straight year ay muling nagkampiyon at nakuha ang korona ng Shakey's Super League. Neto pong NU or National University Lady Bulldogs. And we will see also the actions dito po sa PNVF or yung PNVF, Philippine National Volleyball Federation Challenge Cup, with the 36 teams competing.
May mga laro po ngayon, parang halos araw-araw meron pong aksyon dito sa PNVF. So ayun, dito po tayo muna sa PBL dahil nga kanina like nang sinabi natin, ito pong Creamline Cool Smashers ay meron na pong 6-0 record on top of the standings matapos nga nilang lampasuhin itong F2 Logistics in 3 sets lamang ho, 25-19, 25-21 and 25-16. Sa loob lamang ho yan ng 1 oras at 25 minuto. Napakabilis na tinapos ng Cool Smashers itong cargo movers, mga kaibigan. With, syempre, ang leading scorer nila dyan, si Diana or si Tots Carlos with 15 points. Followed up by Gemma Galanza with 11 points. Si Michelle Gumabaw na naging steady force na itong Creamline the past 5 games nila na laging nasa double digit scoring, mga 20 ang average nitong si Gumabaw, pero ngayon ay nalimitahan siya to 3 points. Pero hindi yun naging problema kasi all is well para po dito sa Creamline Cool Smashers. Nag-step up yung ilan sa kanya mga kampe. Pero maganda rin kasi yung ibinigay na depensa nitong Creamline Cool Smashers. Tingnan natin dito sa spikes. Sa spikes, ang itinala ng Creamline ay 44 against po dito sa 29 lamang ng F2. And pero sa black mas mataas yung F2 Logistics. Yun yung doon sila nagkaroon ng pagkakaiba. Pero pagdating sa non-scoring skills, mga kaibigan, mas marami kasi yung naging faults ng F2 Logistics. So kaya ito, at ang nangyari diyan ay bumagsak sila sa record na, ang record ngayon ng F2 is 4-3 in the tie for 6th to 7th places. Kaya naman ating pakinggan ang naging interview po sa Creamline Cool Smashers after their 6th win for the solo leadership dito po sa PVL All-Filipino Conference. Creamline Cool Smashers. Preparation namin, naging effective yung resulta. Naging maganda. Nakakuha kami ng panalo. Especially dun sa mga sa bagong hindi naman totally bagong per 6, yung mga pinasok na yung araw, nag-deliver naman. So masaya kami para sa panalong ko talaga. Thank you, Coach. We also have our best player of the game, Kyle Negrito, with 20 sets and I think 8 points, 7 points. 7 points. Kyle, ano lang yung naging motivation mo coming into this game against F2 Logistics? Minara naman po namin ng mabuti yung magiging kalaban namin. And nag-stick lang din kami sa talagang system namin. And tinabaho namin na ma-execute talaga namin siya sa game. Thank you. The floor is open for questions. Coach, kapag F2, laging dikit yan, laging mahirap for you in previous conferences. Did you expect this quick victory? Hindi. Kasi talagang lahat ng laban namin kahit nung last conference yung 3 sets dikitan talaga. So siguro medyo may halong benas kami kaya medyo lumayo yung score. Pero talagang F2 talagang lalaban yan. Kita nyo naman malalaki talaga. So siguro naging maganda lang yung preparation at resulta ng araw na ito. Kyle, yun nga, dung mga huling laban nyo with F2, alam naman natin, digitan, tas laging maraming nanonood. Sa'yo ngayon, mas malaki yung role mo. Ano lang yung naging mindset mo going to this matchup? Yun nga po, talagang naging matindi rin naman talaga yung preparation namin. And ako naman, ang mindset ko lang is mabigay ko palagi yung best ko and matulungan ko yung mga spikers ko. And talagang ma-execute yung system namin. Madali ka. Coach, ngayon po ata hindi po na-feel si Arise this game.
may specific reason po ba for that injury or anything? And pangalawa, tingin niyo po ba nahanap niyo na yung parang tamang rotations or tamang blend o yung pa rin po yung patuloy yung dinidiscover habang tumatagal po ng conference? Hirap naman nun. Hindi, kasi yung team naman ngayon, talagang may nawala, may dumating, talagang titingnan namin sa ensayo, talagang sino yung magpe-perform. Alaysa, maganda yung condition ngayon. Siguro, nabigyan lang ng opportunity sila Pons na makalaro ngayong araw. Let's see sa mga susunod na game. Pero, syempre, Alaysa is Alaysa. Makakabalik doon yan. Siya pa rin talaga ang namin, heart and soul talaga ng Premier. Siya ang puso ng ating Coach, when you say na maayos yung condition niya, is she 100% healthy? Yes, 100% si Alaysa ngayon. Siguro may lang kami na i-discover na konti. Knowing mahaba kasi yung yung conference ngayon. Napaka-ganda kung yung playing time hati-hati. So, let's see sa mga susunod na game. Next game, Coach, PLDT sa CDO, paano makakatulong itong win na to coming to that game? Malaking tulong to kasi yung moral ng team talagang mataas kasi maganda yung pagkapanalo. Pero balik muna kami, maaga kasi kami bukas sinagot ka na Kyle. So, tingnan muna namin mabuti, panoorin ulit yung mga games para makuha yung panalo sa PLDT. Knowing PLDT talagang yung veterano na rin, tapos may import pa, so talagang paghahanda namin mabuti. Ikaw, Kyle, sa mga players, gano'ng kalaking boost to coming into that game sa CDO? Sorry po? Gano'ng kalaking boost itong win na to para sa inyong mga players coming into that game? Yun nga po, katulad ng sinabi ni Coach na laking boost ng moral. Tapos syempre, alam naman natin na hindi din biro yung naging laban kanina. So, malaking tulong po ito para sa amin, para sa mga darating pang games. Kaya na naman yung team na pupunta sa ibang lugar mag-out of town. Dalawang feeling na parang kumbaga ambassadors din kayo ng PBL to different parts of the country. Siyempre po, very thankful kami na nakakapunta kami sa kung saan po para makapaglaro ng basketball. So, masaya po. Parang first time na ito sa CDO no? First time. Thank you po. Okay, yan po ang Creamline Cool Smashers, but we will take a short break at sa ating pagbabalik, PVL updates pa rin po tayo. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Masayang ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na 40 kababayan natin ang nailigtas mula sa pagkaipit sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ikinagagalak kong ibalita na 40 sa ating mga kababayan ay ligtas at matagumpay na nakatawid ng Rafah Crossing sa Egypt mula sa Israel. Sila ngayon ay patungo sa Cairo, kung saan sila magmumula para makauwi ng tuluyan sa ating bansa sa susunod na mga araw. Binigyan pagkilala naman ng Pangulo ang pagtutulungan ng pamahalaan ng Pilipinas, Israel at Egypt sa matagumpay na pag-repatriate sa mga Pilipino doon. Naisaayos natin ito dahil sa pagtutulungan ng Department of Foreign Affairs at ng ating mga embahada sa Israel, sa Jordan at Egypt. Nagpapasalamat din tayo sa mga pamahalaan ng Israel at Egypt sa kanilang pagbibigay prioridad sa ating mga kababayan upang makalabas ng kanilang teritoryo. Kinikilala din natin ang mediation effort ng Qatar
charter na siyang naging dahilan upang magbukas muli ang mga border ng mga naturang bansa. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Mula Centerline, Front Zone hanggang Baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Oras po natin 10:20 ng umaga at nagbabalik po ang Spikers Net. Okay, tuloy-tuloy lang tayo sa mga recap natin dito po sa mga PVL games kahapon, kung saan ito namang Farm Fresh Foxes ay nakuha po ang kanilang kauna-unahang panalo after 8 games, mga kaibigan. So breakthrough win for the Farm Fresh Foxes, no, kasi nga tagal na nilang hindi nakakakuha ng panalo dito, 7 straight losses bago po naputol yan at the expense of the winless Jerflor defenders, no, na bumagsak naman sa 0 and 7, no. So ang naging score po natin in 3 sets, 25-17, 25-17 and 25-15. 1 hour and 11 minutes lang pong tinapos netong Farm Fresh ang Jerflor defenders, no. So ang mga nanguna, no, para po sa Farm Fresh, siyempre si Kate Santiago, former NU Lady Bulldog, no. 18 points of 18 attacks yan, lahat yan diyan niya po kinuha yan. Si Trisha Tubo ang pamangalawa sa kanya with 9 points, but it is the playmaking, no, netong si Louie Romero with 13 excellent sets ang nagbigay po sa Farm Fresh ng magandang movement ng bola, kaya naman natalo nila ang Jerflor dito with si Danica Gendroli Danica Gendroli with 11 points para po dito sa Jerflor defenders. And with that, ating pakinggan ang interview po sa Farm Fresh Foxes. Trisha, consecutive games na ang lakas din ang nilaro mo for Farm Fresh. Currently, you're the top scorer here sa PVL. Ano lang din yung thoughts mo? Paano naging nakapanalo na kayo? Masaya po kasi yun nga po, tulad ni Ate Bilang po yung training namin, first week. Kaya ang sarap lang dito sa feeling. Tapos top scorer pa na hindi ko rin expect kasi naglalaro lang kami, naglalaro lang ako na para sa team din. Thank you. How about you, Kiara? Your thoughts on this? Well, sobrang tagal na din namin ito try, and yun, patient lang kami, and we've always had each other's back. Kahit yung management, we're so blessed to have them, and kaya wala, parang overwhelming yung feeling for us, and lalo na yun, nakapata pa kami, pero sobrang saya. Yun lang talaga yung, wala kami ibang masabi ko masaya. Yun lang. Thank you, Marzo. Ayun, Trisha, nung first conference, siyempre nga, nag-a-adjust pa. Tapos ngayon, ikaw yung naging top scorer ng league so far. Ano bang naging mindset mo coming into this conference? Siguro po nung first conference, nga po, bago pa kami, walang ditches pa, gano'n. Tsaka, bago pa lang yung team, bago pa lang yung mga kasama namin, kaya mahirap po mag-adjust sa conference. Pero ngayon po, since nakapag-gel na po kami, tapos nga po nalagdag sila at yung team po namin sa Alansal, kaya tuloy-tuloy lang po naman, same lang din po yung system namin, kaya ayun po. Louie, alam natin yung kalaban nyo may iniinda not only on the court but off it. Kayo personally, how did you guys keep yung mindset, yung mentality ng team na focus on the game, knowing na ito kalaban nga medyo nothing to lose pero merong issues off the court? Ayun, sabi ko lang sa mga kasama ko na laruin lang namin yung laro namin kasi yun na sabi ni PRs. Ang tagal namin hinintay itong panalo ko. So sabi ko sa kanila na huwag natin i-underestimate yung kalaban. Gawin lang natin yung trabaho. Sa inyo din. Same question for you din. Of course, we've been aware kami of what's happening sa labas, and we feel for them, of course, kasi players din kami.
Pero yun nga, trabaho is trabaho. We have to play kasi we're also representing a team and we also wanna put up a good fight. So yun lang naman. For the players, matagal kasing parang ginagawa nila ito first win and ngayon na nakakuha na kayo, parang I guess paano nyo na makikita yung momentum and yung system nyo ngayon na sunod-sunod na rin yung magiging panalo? Siguro po yun po, nakuha na namin yung momentum ngayon, siguro po tuloy-tuloy pa rin namin yung ginagawa namin. Tsaka yun po, trabaho lang din po, so nag-enjoy kami palagi, ganun. So siguro po yun yung mga uulitin namin sa mga susunod namin games. Enjoy lang kami kung ano yung ginagawa namin. Tsaka ayaw po namin mawala sa amin yung momentum. Well, to add to what Trish said, parang sa amin, naramdaman na namin yung feeling na manalo. So parang yun, i-remember namin yun all the time. Yung anong na-feel namin kanina sa court, yun lang din yung hopefully i-bring namin the next game, which is medyo bigat, better runs, better gas. Pero yun, we're giving them a fight. Yes. Sabi na nila lahat. Yun nga, lahat naman ng mga kalaban namin, opportunity talaga sa amin. Kasi yun nga, tagal namin hinintay yung panalo. And sabi ko nga sa kanila lagi na yung pag-aralan namin kung sino yung mga kalaban namin. Kasi ngayon nakuha namin yung panalo. So, kailangan namin paghandaan pa yung mga susunod hanggang hindi pa tapos yung conference. Sabi ko sa kanila na iangat naman natin ngayon yung conference, yung standing ng conference. Thank you guys. Pwede pa siya, no? Sure. Kami lang. Thank you guys. Thank you. So that was Farm Fresh Foxes. At tungo naman tayo doon sa last game kahapon between the Akari Chargers and NX-led Chameleons, where NX-led won, no? And they picked up their second win in 7 games for a 2-5 record dyan po sa pangsyam na pwesto dito po sa ating team standings. Ang score natin dyan, 22-25. Ang NX-led ay lost their first set pero nakabawi sila sa tatlong sunod na set para po maitakas itong tagumpay na ito, no? 25-17, 25-23, and 25-16. So, leading for NX-led itong si May Luna with 14 points and si Joanna Maraginot with 13 points, no? Very emotional po itong panalo for NX-led kasi nga ay grieving itong si May Luna, no? So dahil diyan ay yun nga umangat sa 2-5 itong NX-led, samantarang kanilang sister team na Akari Chargers po ay may 3-4 record na. So eto, pakinggan naman natin ang NX-led Chameleons interview. Every time crying after she's mom dead, it's really sad for us. But so after she's not dead, she cannot join the practice. That's why we still confused to using her. But she's practice last time is really good, and she already ready. That's why we using her, and she's performance is really good. Okay, the floor is open for questions. Coach, what can you say about May's commitment? Since she's going through something, yet she still played well today. Today, about May Luna? Yeah. Before, she doesn't have a confidence, especially passing. Attack is still good, but block and then pass is not good. But today is maybe she's just a change of mind, or because as more better than before. That's why she's performance very good. And then I can see she have a mistake. Always she look at other people before, but now it's really getting better. She have a meaning she have a confidence herself. Coach, you won your first ever game also in this venue, but after that you had after that you had unfortunately 5 straight losses. What do you think went wrong in that stretch that you corrected in this game? In this game, yeah. What went wrong in that 5-8 losing streak?
Actually, the 5 game, almost every game, I'm always analyzing and I'm getting tired. Sometimes I'm more focused on like the second game, even though we still have one game. But let's say strong team is Tuesday, and then we already decided challenge match or we should win. And then our goal is top 6, so we need to win before. We need to focus on 5 or 6 win. So, but let's say today is Akari, is strong team, and then tomorrow, next day is Galleries. It's kind of a level is same as us. So challenge game is today, and then win game is next game. That's why it's kind of surprise. Also against PLDT and then Cream Ryan also, I thought we cannot fight like same level. But all the team have a respect for us. Like let's say Chocomucho using a 6 player, even though I was still 25-11 first set, but they try to using a fast 6. Meaning is they have a respect for us. It's really thankful for every PBA team. Coach, most of your players came from Akari. Yes. How did they help you in beating their former team and your sister team? As a Japanese coach, looks like Akari's player doesn't have a confidence. Also, NXT player came from Akari's player before doesn't have a confidence. But today, it's our players face kind of different because they want to win against Akari. So just a different, only different, or only just 1 point. Confidence, have a confidence or not. Because potential is actually every player, each position, Akari have a potential more than NXT. But today's a game, just 1 point, confidence, NXT have. That's a different. Thank you so much. Congrats. Magbabalik po ang Spikers Net. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Volleyball VIP Courtside Seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spikers Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Oras sa buong Pilipinas, 10:33 ng umaga at mga kaibigan, no, sa iba pang related news dito po sa Premier Volleyball League, kasi sa mga nakalipas na araw ho ay meron po tayong isang issue na sinusundan, no, sa volleyball community with regards po dito sa Jerflor Defenders. Ito po yung isa sa mga koponan na kasalukuyang naglalaro dito sa PVL All Filipino Conference, kasi hindi pa daw sila napapasweldo, no, ng kanilang management, no. Pero kahapon, no, after nung game nila against the Farm Fresh Foxes, sinabi ni Coach Sammy Acailar na nabigyan na yung mga players nila ng partial salaries, no, mula sa kanilang management, no. Kasi nga nung mga nakalipas na araw nagkaroon daw ng internal problem itong Jerflor, at hanggang sa nakapitong laro na sila, no, ay naka-6 na laro na sila, no, by that time wala pa ho silang tinatanggap na sweldo. Kaya naman
nagsimula yan sa isang post sa isang social site, no? Nagkaroon ng mga usap-usapan na ang kupunang nguit na ito ay namomroblema, kaya naman inaksyonan na yan ng PBL, no? At sinabi nga dito ng PBL na ine-expect or inaasahan ng ating mga na matatanggap po nila yung sweldo nitong Jer Floor Defenders, yung kabuang sweldo at the end of the week ayon po sa sulat ng PBL, no? So at kinlarify din, no, nilinaw ni Coach Sammy Akailar na yung mga coaches naman, no, kabilang ho siya ay hindi pa nakakasweldo. So kinausap naman daw yung mga players ng Jer Floor na intindihin muna yung sitwasyon at nakinig naman daw sa kanya, sabi ni Coach Sammy. So sabi niya bigyan ng another chance na sila gumawa ng paraan na makasahod yung mga players nila. At syempre, since siya yung coach, maliwanag namang pinaliwanag nitong si Coach Sammy yung sitwasyon sa kanyang mga players. Kaya naman at least, no, kahit papano napaplansya na ho yung gusot, kasi mahirap nga naman na naglalaro ka wala kang sinusweldo kasi kailangan din naman ng mag-survive nitong mga players na to dahil they are giving their best para sa kanilang koponan. And syempre, the best thing na magawa ng management dyan is maibalik sa kanila, no, through the pay, no, yung nararapat na compensation sa kanila ay maibigay talaga in due time, no. So ayan, good update, no, good news for the Jer Floor Defenders players, no, kasi kahit paano meron na silang nakuha, no, but at the end of the week naman, no, makakukumpleto na ho yan. So yan ang ilan sa mga side stories nito pong Premier Volleyball League. But we will take a look pala dito sa team standings, no. Dahil ang Creamline Cool Smashers still leading the way on top of the 12 team field with 6-0 record. Pumapangalawa ang Cherry Tigo Crossovers with a 6-1 slate. Nasa ikatlong pwesto naman ang Chocomucho Flying Titans 5-1. Ang PLDT High Speed Hitters 5-2. So sila so far yung nasa final or nasa top 4, no, kasi mula po dito sa 12 team, 4 lang ho yung aabante sa semifinals. Wala na pong quarterfinals dito. Yung best 4 teams diretso na sa semifinals, kaya every game is important po dito. Then at 5th place ang Signal HD Spikers with 5-2 record. Petrogas Angels may 4-3 na kartada, kasama nila ang F2 Logistics sa 6 to 7 places. Ang Akari Chargers naman nahulog sa 3-4 na baraha. Ang NX-led Chameleons may 2-5 record. Ang Farm Fresh Paxis nakaisa na with 1-7, samantala ang Galleries at ang Quezon City Jer Floor Defenders ay may 0-6 at 0-7 records respectively. So yan, and with that, may mga laro po tayo tomorrow, November 16 sa PhilOil Eco Oil Center. NX-led versus Galleries Tower High Risers at 2 p.m. Susundan yan ng alas 4 banggaan ng F2 Logistics Cargo Movers at ng Signal HD Spikers before the showdown between Petrogas Angels and the Chocomucho Flying Titans at 6 p.m. Then may panibagong out of town, no, mula sa norte nung nakalipas na mga linggo sa Ilocos Sur, sa Candon. Ngayon sa Mindanao naman ho dadayo ang PVL dahil sa Sabado, November 18 in Cagayan de Oro City. Ang Jer Floor Defenders haharapin ang Akari Chargers at 4 p.m. And ang main event natin, syempre, ang crowd favorite dito, ang Creamline Cool Smashers. Kanila pong makakabangga ang PLDT High Speed Hitters in the 6 p.m. duel dyan po sa CDO. So sa mga taga CDO po, mga kababayan natin dyan sa Cagayan de Oro in nearby area sa Mindanao, no, pwede nyong dayuhin itong PVL at mapanood ng live ang mga aksyon dito sa ating All Filipino Conference. So from the pros, lipat naman tayo sa collegiate ranks, no, with the Shaky Super League
concluding another preseason championship. And on the second straight year nga, muling tinanghal po na kampiyon ang National University Lady Bulldogs. So, ang nangyari po dito sa championship series natin ay best of 3 ito, ano. At tinapos nga ng NU ang serye in 2-0. Hindi man lang nila pinaisa itong UST Golden Tigresses. Nung game 1 po ay 4 sets ang ginamit netong NU. But nung second game nila ay parehong, no? 4 sets din with that 17-25 25-17, 15-25, 25-20 and 25-20. So executed game for the NU Lady Bulldogs na Umuunahan po ni head coach Norman Miguel. Ang team roster na binubuo nila: Pearl Ann Denura, Micaela Belen, si Banji Alinsug, Sheena Angela Toring, Alexa Mata, Alyssa Solomon, Camila Lamina, Erin May Pangilinan na kanilang team captain, si Shira May Hardio, Minerva Maaya, Myrtle Esganlar, Natasha K. Bombita, Abigail Pono, Aishat Bello, Ara Ella Panike. So this was an unbeaten run then for UST, mga kaibigan. Ay, for NU, no? Wala po silang naitalong laban dito, but nung championship lang din ho sila nakalasap ng set loss, no? So dalawa, yung sa game 1 and game 2. So with that, ang ating final standings po dito ay etong National University Lady Bulldogs ang nag-gold medal, UST Golden Tigresses silver, at ang FEU Lady Tamaraws po ang nag-third place after nga nilang sweep din yung kanilang best of 3 battle for bronze against the Adamson Lady Falcons. Ang naging score ho noon ay 25-18, 16-25, 25-15, 21-25 and 15-7. So, na-stretch to 5 sets etong FEU against the Adamson Lady Falcons. Same as nung kanilang unang pagharap nung Game 1 nung November 10. And rounding up the 16 teams competing dito, kompleto ho ng mga koponan mula sa UAAP at NCAA ang lumaro dito sa Shaky Super League Preseason Championship. At 4th place ang Adamson Lady Falcons, 5th ang St. Benilde Lady Blazers, pang-6 ho ang UE Lady Warriors, pang-7 ang Ateneo Blue Eagles, in 8th spot ang Arellano Lady Chiefs, and in 9th ang Perpetual Lady Alta. Samantala nasa ika-10 posisyon ang Lyceum Lady Pirates, pang-11 ang Mapua Lady Cardinals, nasa ika-12 pwesto naman ang San Sebastian Lady Stags, number 13 ang Letran Lady Knights, 14th ang San Beda Lady Red Spikers, at ang nasa dalawang dulo ho natin at 15 ang JRU Lady Bombers at EAC or Emilio Aguinaldo College Lady Generals in 16th place. And dahil nga natapos na itong Shaky Super League, syempre meron din po tayong mga tinanghal na individual awardees, no? Sila yung mga best of the best netong Shaky Super League Preseason Championship in different positions. So ito ang ating most valuable player muna, si Alyssa Solomon from NU. Ang best setter, Camila Lamina from NU pa rin. Best libero, si Det Pepito from UST. Ang best opposite spiker natin, Alyssa Solomon again, no? So dalawang awards po for Alyssa Solomon as the best opposite spiker. Ang first best middle blocker, si Erin Pangilinan from NU, and second best middle blocker si Lorin Toring from Adamson. And to round up the individual awardees, ang best outside hitter si Mika Belen. Siya po yung first ever
rookie MVP ng UAAP sa women's volleyball, at second best outside hitter si Angeline Poyos ng University of Santo Tomas. So since natapos na nga ho yung SSL natin, Shaky Super League Preseason Championship, abangan natin yung mga natutunan nila dito sa SSL, yung kanilang learning experience, kung maita-translate ba nila yan in victories pagdating ho ng college volleyball season sa UAAP Season 86 at syempre sa NCAA Season 99 volleyball tournaments. That will be next year na, no? Sa siguro mga first or second month ng taong 2024, kasi tapusin muna natin yung basketball competition. Mamaya ho sa ating pagbabalik, ating pakinggan yung naging assessment ni Coach Norman Miguel sa kanyang tropa, itong NU Lady Bulldogs, no, sa kanilang very successful campaign this year dito sa Shaky Super League Preseason Championship, sa pagbabalik ho ng Spikers Net after this some reminders. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Alam mo, sa totoo lang, nakakabilib UST for two consecutive na days. Ang ganda ng nilalaro nila. Good showing. kami talaga yung para lumalabas mga na unprepared dun sa talaga pinapakita nila. Diba? Pero sa tingin ko naman, nandun pa rin yung konting maturity namin na nag-allow sa amin to survive the game. And then yung medyo parang hindi na solidify lang kasi yung focus minsan dun sa ibang mga players. Parang hindi na solidify yung focus nila na tapusin na yung laro, medyo nagre-relax nila. Sa tingin ko yun yung parang naging tendency, kaya ganito yung naging result nung Coach, nag-relax. What can you say kay Bella nung dulo siya ay nag-take charge para masarado na yung panalo? Well, actually naman, ako personally kay Bell, talagang mataas talaga ang admiration ko talaga sa volleyball IQ niya, sa maturity niya. Alam mo yung kumpiyansa ko sa kanya talaga hindi nagbabago talaga. Ako talaga, ako in-expect ko talaga kasi talagang kaya niya talagang gawin yun talaga. Buhatin talaga yung team namin. Coach, nag-drop kayo ng ilang set sa finals ito pero nakompleto lang inyo yung another seed ng tournament. Since last season wala pa kayong talo sa SSL. Ano masabi? Ako from the start hindi ako naman nag-set ng standard na dapat laging straight set. Hindi, kasi parang we respect yung kalaban namin na tinatrabaho nila every practice, di ba, para gumanda ang laro, para manalo. So ako, I wouldn't mind, basta kailangan panalo, regardless kung ilang sets what. Pero coach, yun nga, hindi straight sets pero kapag wala kayong talo sa buong tournament. Sa tingin ko, yung
level yung character ba ng bawat isa. Siyempre, high school, mga champion players na yung mga yan eh. Naka-experience ba ng championship title ng UAAP College. So sa ko, yun na yung nagbubuhat sa kanila na kaya na-achieve tong ganitong result. Because yung character talaga nila. Puso ba? Coach, do you feel about with this back-to-back championship, do you feel po na 100% ready na kayo from UAAP? As much as we want to feel na 100% kami, pero ayaw namin ganun para at least meron pa rin kaming reason para magtrabaho pa rin, di ba? I-push pa rin yung bawat isa para pagdating ng UAAP doon kami. Diba? We always think na meron pa kailangan mga i-fill up na void eh para dun sa para balik namin, ma-regain namin yung title. Coach, meron pa kayong upcoming overseas ka? Wala pa so far. Yun nga. So, siguro mga short break, very short break para makarecover lang and then yun na, balik na ulit. Parang concentration and train namin for UAAP. Coach, sa'yo lang personally, gano'n lang kalaki ito para sa inyo, pagbabalik nyo sa inyo, tapos nag-champion kayo din sa parang, alam mo sa totoo lang, para sa akin, so, ever since naman pag tinatanong nila ako, maski nung wala pa ako sa inyo, nung first time akong dumating sa inyo, sobra na akong bumilib sa program talaga, yung volleyball program nung school, nung team, di ba? Because of the recruitment, yung quality ng players na nagagawa, yung mga na-train nila Coach Bay, ibang mga coaches na dumating dyan, I always have that admiration for them. Ngayon, kung naging part ako nung yung mga titles nila, sobra akong proud, sobra akong masaya po. Ayoko naman tinitig yung all the credit. Ang daming mga coaches na nagturo dyan. Ang dami talaga. Na sobrang nakakabilib na naiangat nila yung volleyball program. So yan si Coach Norman Miguel with the win nito pong NU Lady Bulldogs back-to-back championships para po sa kanila dito po sa Shakey's Super League Preseason Championship. So ayan, at abangan na lang natin yung NCAA Season 99 at syempre ang UAAP Season 86 Volleyball Tournaments kasi doon makikita natin talaga yung mga naging galaw nila dito sa SSL kung maitatranslate pa nila yan pagdating po sa mismong in-season or yung sa regular season na po ng UAAP and NCAA. But before po tayo magtapos, no, ay atin pong silipin lang itong PNVF Challenge Cup 2023 dahil meron pong mga laro ngayong araw at yan, so November 15, 2023 sa Rizal Memorial Coliseum. So we have 6 games. Kanina pong alas 8 ng umaga pa yun nagsimula ang Volida versus Savoja Basilan sa men's division. And JRU Heavy Bombers versus 3B Marikina men's division pa rin yan. At ang alas 12 po na labanan ng PGJC Navy at ang Atleta Orion, another men's game. At sa 2 p.m. Signal HD Spikers versus Kuya JM Davao before po yung dalawang women's games natin. At 4 p.m. between Davao and JRU at yun nga, yung panghuling laban natin ngayong araw at 6 p.m. ang DLSU, Dasmariñas and LPU Batangas in the women's games. So ito pong PNVF Challenge Cup, syempre from its name ay suportado ho ng Philippine National Volleyball Federation, syempre ng Philippine Sports Commission at ng Philippine Olympic Committee. So this is not just only LGU based volleyball game kasi that was supposedly ganun dapat yung magiging format, but nag-include ho na mga eskwelahan at ng ilang commercial teams to get things even spicier, para mas maganda nga yung labanan dito sa PNVF Challenge Cup. So yan, bago po magtapos ay gusto ko lang pong batiin ang aking pamangkin Ellie Matthew Combate. Happy 6th birthday tomorrow, Kuya Ellie.
Love ka ni Tito Dance. At syempre ay binabati ko rin ang aking wife Jama. I love you. And maraming salamat po sa ating mga nakasama sa Master Control, Boss Mika, Boss Rox, Boss Jemart, Sir Boyet, and Ma'am Nida, sa ating mga kaibigan din po sa Malolos Transmitter. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa ating episode ng Spikers Net today. Mga kaibigan, kita-kita po tayo next week and kasama na natin nun by that time si Timothy Tapales, no? Again, I'm Dennis Hilanga. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Dito lang po sa Spikers Net. Until next week, maraming salamat po. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika,